yung yung nangyari sa akin kahapon. Okay? So, maraming nangyari kahapon. Hindi naman masama. Kikwento ko lang sa iyo yung buhay ko kahapon. Ay yung yung mga pangyayari kahapon. So, kahapon naka-schedule ako sa aking session sa therapy ko. So, yung back pain ko dito sa yung muscle spasm. Yan. Naka-schedule ako ng 4:30. So, around mga 2:30 yata. Nung 2:30 na, sabi sa akin ng anak ko na nakita niya sa Facebook na nakapost doon na namatay yung kanyang ninong. Sabi niya, mama, si Ninong, patay na. Ganun. Sabi ko, wala. Nagulat ako, namatay siya noong June 3. Pero kahapon lang namin nabasa yung nakita yung post. Kahapon lang. Ano naman daw pala, June 5 na sila nag-post pala ng umaga. So hapon na namin nabasa. Wala silang balak na mag-post sana, kaso siyempre maraming kamag-anak para makakaalam, kasi wala na din silang time mag-text back kasi very busy sa pag-asikaso sa patay. So di nagbalak na ako, sabi ko sige, parang naano ako kasi very close ko talaga yun. Kumpare ko yun inaanak niya yung anak ko. Kaya sabi niya Ninong. So ninang niya, yung ninang ng anak ko, co-teacher ko. So ganun nga nangyari. So pag ko doon, pagka 4:30 yung aking schedule ng therapy, after nung lumabas na ako, tapos ng session ko, sabi ko, hindi ko naman naintindihan, hindi ko rin naisip. Ang nasa isip ko nandun nakaburol sa Zen Garden chapel. Yun ang isip ko na parang nataranta ko, yun ang parang pumasok sa isip ko na doon buong akala ko doon na i-cremate, doon pa rin nakaburol. So pagkatapos ko nun, dumiretso ako doon sa, hindi ko pa naman alam puntahan yun. So hanap ako, buti na lang alam nung estudyante na nakatabi ko sa jeep. So pinababa niya ako dyan po, tapos lakarin niyo lang, nalalakad. Hindi naman nalalakad nga ako, pero ako nagsisi ako, sana sumakay na lang akong tricycle. Kayang lakarin guys, pero sa katulad kong parang may iniinda ako, sumasakit yung likod ko. Pero dandahan na yung lakad ko. Pero mayroon akong nakasabay na matanda na kakwentuhan ko hanggang, kasi doon lang punta niya sa Columbary na yun, sa chapel na yun. So alakad namin mabagal. Pawis na pawis ako guys. Wala akong dalang pamunas, wala akong dalang pamaypay. Sabi ko, pawis na yung likod ko guys, kasi maliit na bag lang yung dala ko, handbag lang, maliit lang na handbag, tapos payong, dalak payong. Wala akong dalang pamunas, pawis na yung likod ko, kaya nakaramdam na ako ng parang sumakit na naman yung likod ko. Basta pag pinawisan na ako guys, sumasakit na yung likod ko. Yung dito yung pinapa-therapy ko, yun mismo, sumasakit na naman siya. Tapos sabi ko, ay, pinupunasan ko dito yung mismong t-shirt ko, pinupunas ko para maalis. Sabi ko, tapos mainit, so wala akong dalang tubig. Ang pagkakamali ko, hindi ako nagdala ng bag na paglalagyan ng pamunas, tubig, tsaka yung mini fan ko. Kung bakit hindi ako nakaisip kasi nga ang isip ko talaga pupuntahan. Ganun tayo, di ba? Pagka very close tayo sa isang tapos namatay na, parang gusto natin nandun na agad. Yung parang ganun ko, hindi ko na naisip lahat yung mga naisip ko na lang nung nasa jeep na ako. Sabi, wala, patay, wala akong dalang pamaypay, wala akong dalang pamunas, ganyan. So yung kamay ko yung pawis ko ginagana ko na kaya pagdating ko dun sa Zen Garden guys, nagtatanong ako doon kung may nakaburol ba dito. Isa lang naman yung may naglalamay doon, isa lang yung nakaburol.
tinignan ko yung picture, babae. Sabi ko, ala, lalaki yung namatay sa amin. Sabi ko na, nagtanong ako ngayon dun sa office nila kung wait guys. Tanong ako kung meron bang nakaburol dito na ganun ang pangalan. Di sabi anong pangalan nga? Tinignan nila doon sa ano nila, sa record nila. Meron daw pangalang ganun, pero i-cremate pa sa June 8. Sabi ko, hala, teka muna, bigla kong naisip, bakit nga ba hindi ako? Nag-text naman ako guys doon sa mga nag-ano doon. Hindi sumasagot. Hindi talaga sila naka-online. Hindi ko lang sumasagot kung saan nakaburol. Tanong ako lang ako. Walang sumasagot. Sabi ko, baka nga doon nga. Di, ano lang, mag-try lang akong pumunta doon. Di, sabi ko, sabi po, saan po kayo nakaburol? Teka, ang ano daw, ang nag-service daw, St. Peter. Sabi ko, hala, saan ang pinakamalapit na St. Peter dito? Sabi sa Nangka daw. Hindi, sabi ko, hala, sige, puntahan ko sa Nangka, baka nandoon sa St. Peter nakaburol. Hindi, sakay na ako, pawis. Oh, grabe ang pawis ko, guys. Tapos parang nagmamadali ako, sakay agad ako. Anong masakyan ko dyan, nakasakay ako sa Egypt na pagkalamig-lamig, tapos pinagpapawisan ako. Oh my God, sabi ko, ramdam ko yung lamig, tapos may pawis ako, Diyos ko, huwag naman ako magkasakit. Tapos pagdating ko ng bumaba na ako dun sa St. Peter, pagdating ko dun, isa lang nakaburol, babae din. Baka daw nasa likod, pinuntahan ko sa likod, Diyos ko, sabi ko, uy, ito yung yung pang imbalsamahan, pang imbalsamo, doon binalsa mo yung asawa ko. At naalala ko, sabi ko, iba na to, wala naman nakaburo dito. So nagtanong ako sa office doon, meron ba kayong ganitong kliyente na ganitong pangalan? Sabi niya, oo nga po, kami nga po nag-service doon po sa bahay nakaburol. Sa bahay nakaburol. Di, sabi ko, ganun po ba? Di, ang ginawa, tumawid na lang ako. Sabi ko, nag-isip, sabi ko, iba na pakiramdam ko. Bumili na ako ng tubig para makainom ako iba. Sabi ko, pawis na ako, guys. Sabi ko, mamaya na lang, pagod na ako. Baka makasama ba? Pupunta ko ng patay na ganito, pagod ako. Baka makasama. So, umuwi muna ako sa amin. Naglakad na naman ako. Naglakad na naman ako ng isang kalahating kilometro yata mula dun sa St. Peter pupunta dun sa amin. Nilakad ko lang kasi masyadong malapit kung yung sasakay ka pa. So nilakad ko na lang dahan-dahan na pawis ako. So dumating ako ng alas 6. Nakarating ako sa bahay namin. Alas 6 guys. Tapos pagdating ko dito, bihis ako, nagpahinga ako. Sabi ko nga sa anak ko na samahan mo ako mamaya, punta natin si ninong mo, maglalamay tayo doon. Pumayag naman yung anak ko, so pumunta kami alas 7, so nakapagpahinga ako, nakapag-refresh, pawis, nagpalit ng damit, lahat pinalitan, kay puro pawis, basang-basa yung damit ko, pati yung pants ko basa, lahat, pati panty basa, palit lahat. To nakahinga na ako maluwag, nakainom na ako, so napahinga na ako ng 1 oras. Eto na, nagpunta na nga kami doon, naglakad na naman kami. Papunta doon guys po, naglakad ako kasi sobrang traffic, mahirap sumakay, Diyos ko, pinagpapawisan na naman ako. Pero this time may dala akong pamunas, so nilagyan ko na ng pamunas yung likod ko, may dala na akong mini fan, ganyan. So, tas dandahan yung lakad namin. So, mga 30 minutes yata kami naglakad. Pagdating doon sa kanto, nag-tricycle na lang kami. Tinanong namin doon sa driver, kilala nyo ba yung si ganitong pangalan, yung asawa niya namatay? Sabi, oo, opo, si ma'am, gano'n. Nandun. Tapos katakot-takot na, pagdating doon, katakot na iyakan. Hindi ko na nga nakuhang mag-picture doon. Ganun pa, nang mag-vlog ba, hindi ko na nakalimutan kung mag-vlog sa sobrang yung miss ko na sila, matagal na kami hindi nagkita, ganun.
dapat magkita kami nung December, hindi naman natuloy. Ewan ko anong nangyari, ba't hindi natuloy nung December. So, iyak siya ng iyak, guys. Hindi kumakain, hindi pa natutulog, hindi daw siya inaantok, hindi daw siya nagugutom, gano'n. Ay, so, in-advise namin na kumain ka. Sige na, kumain ka, kahit konti lang. Tapos, mabuti na lang andun yung isang co-teacher namin na talagang hindi uuwi at sasamahan siyang papakainin niya, patutulugin niya, ano niya yung, kasi baka mamaya siya naman ang magkasakit. So nandoon yung co-teacher namin na talagang parang nurse, na talagang sinamahan niya, pinakain niya, ganyan, pinipilit talaga. Tapos tawa na siya ng tawa, kwentuhan na kami ng mga kung ano-ano mga nakasaan na nakarating yung mga kwentuhan namin. Ang saya, tumawa na siya. Although, alam, maya pag may bisita, iiyak na naman siya. Ganun talaga. Diyos ko, naramdam ko yung naramdam ko siya dahil ganun yung namatay si mami, namatay si daddy, ganun yung lungkot, ganun. Tapos, ayun na. So, yung anak ko naman nandun, kakwentuhan niya yung mga kaibigan din niya yung mga anak nun eh. Kumbaga kinakapatid nila yun kasi inaanak na nila yung anak ko. Kinakapatid niya, very close sila ng mga anak na co-teacher ko. So, nakauwi kami alas 10 na ng gabi. Mabuti na lang guys, may kasama ako dahil kung ako lang mag-isa, madilim yung uuwian ko. Mahirap na. Madilim yung may part na madilim na medyo mahaba yung lakarin na madilim na walang tricycle. Doon ka pa, maglalakad ka pa. Doon ka pa sasakay ng tricycle. Buti lang kasama ko yung anak ko. Kaya yan. Tapos ngayon babalik kami tomorrow, Saturday. Last vigil nila. Sa Sunday na yung yung living. Ayan. So, bukas nandun na naman kami ng anak ko. Ayan. Yun lang guys, yun ang nangyari kahapon. Tapos ngayon, andito lang ako sa bahay. Buong maghapon akong hanggang ngayon nagtitinda. Matumal, wala masyadong kasi nag-uulan-ulan, ganun. Basta matumal, napakatumal ngayon. Pero may kita naman kahit pa paano, pero hindi ganun kataas yung sale. So yun lang guys, thank you so much for watching. Sana tinapos niyo yung aking kwento. Okay, thank you, God bless.